Hello guys, meron lang po ako gustong i-share. Meron pong isa sa mga viewers po natin ang nagtanong na ano po ba talaga daw yung aking kinabibilangan. Ito po ba ay Church of God SA o Remnant Church of God? Ayan. So, sagutin po natin ito na maayos para maging klaro po sa marami kung ano po yung church na kinabibilangan po ngayon ng inyong lingkod. Sa Bible po, ang pangalan po ng tunay na iglesia ay Iglesia ng Diyos. Katunayan, nung si Apostol Pablo ay isa pang manguusig, tinawag niya ito na Iglesia ng Diyos. Ayon po sa kanyang pagtoo, inusig niya ang Iglesia ng Diyos. Meaning to say, Iglesia ng Diyos yung tawag ni Apostol Pablo sa mga alagad ni Jesus nung time na inuusig niya pa ito. At nung siya ay naging kaanib na sa pananampalataya na itinatag ng Panginoong Kristo, tinawag niya po ito na Iglesia ng Diyos na binili or tinubos ng dugo ng Panginoong Kristo. Ganon din mapapansin po natin na yung mga iglesia lokal, ikinakapit po sa kanila yung pangalan o katawagang Iglesia ng Diyos. So maliwanag po na sa Bible, Iglesia ng Diyos ang opisyal na pangalan ng tunay na iglesia. Pero syempre, respeto po sa alinmang pananampalataya na hindi nila sinundan yung turo ng Biblia na ang pangalan ng tunay na iglesia ay Iglesia ng Diyos. Meron kasing mga nagsasabi na hindi naman pangalan ang importante, ang mahalaga is yung aral. Mapapansin po ninyo, yung may ganitong mga katwiran is yung mga miyembro na napaanib sa isang iglesia na hindi naunawaan ang kahalagahan ng pangalan ng iglesia. So dahil wala silang choice, kailangan nilang i-divert sa ibang idea, which is sa aral daw, hindi sa pangalan. Pero sa Bible, even ang pangalan ng tunay na iglesia ay pinakikilala talaga sapagkat ang pangalan ay napaka-importante bilang pagkakakilanlan ng tunay na iglesia. Siyempre, hindi ibig sabihin sa pangalan lang. Matanging sa pangalan ay meron pa pong ibang pagkakakilanlan. Pero gaya ng pagtuturo ng Biblia, kung sa pangalan pa lamang ay bagsak na ang isang sekta o relihiyon, mahirap sabihin na ito ay tunay o mahirap indikan na tunay po ito. Bakit? Sapagkat kung tunay ang aral mo, sana kasama doon yung aral patungkol sa pangalan ng tunay na iglesia. Ngayon, yun pong Church of God SA or Church of God Sanctified Apostolic, ito po ang tunay na iglesia na nag-continue po mula 1st century. Ibig sabihin, ito pong Church of God Sanctified Apostolic, ito po ay isang iglesia na bunga po ng pangangaral ng mga Kristiyano. Ito po ay inusig noong Dark Ages. Sapagkat 1671, ito po ay na-establish na po dun po sa Amerika, sa Newport, Rhode Island. Bunga po ng pangangaral ng Old Congregation ng Church of God doon po sa London, England. Bakit po nagkaroon ng Old Congregation doon sa England? Sapagkat ang tunay na iglesia ay itinatag ng Panginoong Kristo sa Jerusalem. Then ito po ay pinag-usig at nangalat. Ito po ay nakarating hanggang sa Asia Minor sapagkat habang pinag-uusig ang mga Kristiyano ay ipinapangaral nila ang salita ng Diyos. At sa bawat pag-uusig, bawat pangangaral ay lalo pong lumalago sa bilang ang mga alagad ni Kristo. So from Asia Minor, na ipalaganap din po ang pananampalatayang Kristiyano or yung Church of God doon po sa Europe. Yun pong England ay part po ng Europe. Meaning to say, naabot po ng pangangaral ng mga Kristiyano ang Europe. Na kung saan nagkaroon po ng Old Congregation sa England. Na ito pong Church of God sa England, ito po ay Sabbath keeper, hindi kumakain ng anumang hayop na marumit karumal-dumal. At ito po ay commandment keeper. Sila po ay pinag-usig sapagkat sumasalungat po sila sa Romanong Katoliko nung panahong iyon na inuusig ang anumang kumakalaban o sumasalungat sa paniniwala ng Romano Katoliko. So itong Church of God sa England, sila po ay nangaral doon po sa Amerika, sa Newport, Rhode Island, sa pangunguna po ng missionary na si Stephen Mumford. At dito po ay naitatag ang Church of God sa taong 1671. Ito po yung Church of God Sanctified Apostolic na nakarating po sa Pilipinas. So yung kinabibilangan po namin ngayon, ito po ay Church of God. Pero meron pong open and close parenthesis. Ito po ay adjective bilang dagdag na pagkakakilanlan sapagkat napakaraming iglesia ng Diyos ngayon ang inirerehistro sa pamahalaan. Hindi pa kasama dito yung mga unregistered, puro iglesia ng Diyos ang karamihan sa kanila.
Para magkaroon ng dagdag na pagkakakilanlan, ay nilagyan po sa rehistro ng Sanctified Apostolic. Pero po may open and close parenthesis para bigyang diin na hindi po ito kasama sa official na pangalan. So, ang official na pangalan po nito is Church of God. So, balik sa rehistro, the Church of God Sanctified Apostolic. So, dito po kami kabilang. Ito pong Church of God, ito po ang tanging iglesia sa Amerika, iglesia ng Diyos, na hindi po nag-start lamang sa Amerika. Ito po ay mayroong European roots. Ito po ay matitrace back mo ang kanyang history pabalik po sa mga apostol sa Jerusalem noong unang siglo. So kami po ay umanib sa isang iglesia na nagsimula pa sa Jerusalem, nakaligtas sa pang-uusig noong Dark Ages, kaya mababasa sa Revelation 12:17, tinawag na po siyang remnant. Bakit po siya tinawag na remnant or nalabi? Sapagkat marami nga pong hindi nag-survive. Yung iba po namatay dahil po sa haba ng panahon ng Dark Ages, mula 538 AD to 1798. Natural, hindi naman ganun kahaba ang buhay ng mga tao or ng mga Kristiyano. So, namatay na po sila sa haba ng panahon. Ikalawa, namatay doon po sa pang-uusig sapagkat ang kalaban po nila is mga gobyerno, mga hari, mga emperador at mga religious leader. Ito ay gumawa ng paraan, nagsikap para lipulin ang iglesia ng Diyos. So marami po sa kanila is pinatay sa pang-uusig. At meron naman po mga kabahagi nito na naitalikod sa pananampalataya. Like for example, dati pong Sabbath keeper, naging Sunday keeper. Kaya po after ng Dark Ages, yun pong true church, tinawag na po siyang remnant church. Bakit? Sapagkat marami po ang hindi nag-survive, maliit na bahagi lamang po o nalabi lamang po ang nag-survive na nanghawak pa rin sa pananampalataya kay Jesus at sumusunod sa kautusan ng Diyos kagaya po ng pangingili ng Sabat at hindi pagkain ng anumang hayop na marumi at karumaldumal. Samantalang ang remnant na ito o yung Church of God na ito, marami sa kanyang mga kasabayan na iglesia, sila po ay mga Sunday keeper at kumakain ng baboy. So yun pong Church of God, ito po ay pangalan ng page under po ng Church of God Sanctified Apostolic. Nilayon po natin ang page na ito upang mas madaling maipalaganap ang paniniwala at pananampalataya ng Church of God Sanctified Apostolic at mas marami pa po ang maabot ng dalisay na ebanghelyo. So sana maging malinaw po sa atin dyan, ang pangalan ng tunay na iglesia sa Bible, ito po ay Church of God. Ang kinabibilangan po namin, ito po yung Church of God na nag-continue at dumaan sa pagsubok nung time ng Dark Ages. After ng Dark Ages, noong 1798, ito po ay tinawag na remnant sapagkat marami po sa mga kasabayan nito ang hindi nag-survive or naitalikod sa pananampalataya. Meaning to say, hindi na natiling Sabbath keeper, hindi na natiling sumusunod sa kautusan ng Diyos. At noong 1933, ito po ay ni-reorganize. Tandaan po natin, iba po yung salitang re-establish sa salitang reorganize. Hindi ibig sabihin, 1933 lamang po ito sinimulang ma-organize. Kaya nga, reorganize. Ang meaning po ng salitang reorganize, syempre, alam natin malawak ang meaning o kahulugan ng salitang reorganize. Pero para hindi po tayo mawala sa konteksto, sa pananaw po ng mga member ng Church of God, ito po ay pagsasaayos sa isang mas mabisang gawain. Sapagkat nung nire-organize po ito noong 1933, ay ibinalik po yung pamunuan ayon sa pamumuno ng Biblia, na kung saan ang church ay pinangunahan ng mga apostol, propeta, and so on and so forth. So nagkaroon ng reorganization, hindi po para itatag muli, kundi para isaayos yung dating na-establish noong 1671 na Church of God. Meaning to say, nagkaroon lamang po ng pagsasaayos doon po sa pamunuan nito. Pero ito po ay na-establish na 1671 doon po sa Newport, Rhode Island, hanggang sa nakarating po sa Salem, West Virginia, at magpahanggang ngayon, ito po ang headquarters ng Church of God